Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, ngayon ay alas 7 na ng hapon. Ay, ng gabi. Gabi na. Pakita ko sa inyo, alas 7 na. Diba? Alas 7 na. Oh. Ang liwanag pa rin ngayon dito sa Japan. Ha? So, ngayon, dito ako ngayon sa ilog. Ayan, parang lawa dito na. Yan yung mga minirentahan ng mga Japanese sa mga hapon para makapagpunta sa dagat. Ngayon, pagka Sabado Linggo, ngayon o kaya yung Obong Yasumi, yung isang linggong walang pasok dito sa Japan, ay dito tayo nagpupunta. Namimingwit ng mga isda, nakangawil. So ngayon ay parang unang araw kasi ng Obong Yasumi ngayon dito sa Japan eh. Kaya parang wala pang gaanong mga namimingwit. So well, ang pinaka magiging topic naman po natin, sinare ko lang po yung pinupuntahan kong lugar pagka ako'y namimingwit. Kaya inaantay ka lang ng Japan, ha? Galingan mo. Ito i-share ko sa iyo sa mga tuwing nag-upload ako ng aking vlog, ay meron po yung talaga yung tanong na magkano yung magagastos. Laging meron po yung tanong na ganun, ha? Nai-vlog ko na po yan, nagbigay na po ng idea kung magkano po yung totally na magagastos natin kapag tayo ay mag-apply dito sa Japan. Yung amount na yan ay yun lang po yung idea na binigay ko. Pero yung eksakto hindi ko po alam, depende po sa kung kayo ay taga-probinsya, Visayas or Mindanao. Ngayon, magbibigay po ako ng idea sa inyo kung paano po tayo mas makakatipid o mas hindi po natin magagastos yung amount na yun, ha? Ito po ay yung idea na tipid to the max. Tipid to the max ba? Kasi kahit paano mga kwento, lalo yung mga may asawa, may ang pamilyado na. So mga binata, well, okay lang naman po sigurong yung amount na yun kasi binata naman, wala silang obligasyon. Pero yung mga kagaya na namin na tatay na, nanay na, ay pagka yung amount na yun ay talagang mahirap pong i-provide, lalo kung tayo ay walang inaasahan. Kung yung sarili lang natin ang tutulong sa atin sa pag-apply dito sa Japan. Pero mayroong ang makakatulong, pero yung mga sinasabi nilang may interest o yung utang sa mga lending company o sa mga tao. Pero sa akin mga kwento, i-share ko po sa inyo kung paano po yung ginawa kong diskarte para mas lalo ako hindi po yung as in totally napakalaki ng aking nagastos sa pag-apply dito sa Japan. Unang-una mga kwentong ito po, unang-una mga kwento kung kayo po mga baka. Unang-una mga kwento, kung kayo po ay meron na po kayong target na agency sa Pilipinas, i-search nyo po lahat ng kakailanganin ng agency. Kung maaari, hanggat maaari, tawagin nyo yung agency, yung staff ng agency, kung ano yung dapat nyo i-prepare bago kayo magpunta ng agency, at sabihin nyo kung saang lugar kayo para lahat ng kakailangan ng agency ay may provide ninyo bago kayo magpunta ng Maynila. Hindi pabalik-balik kayo, ha? Ito mga kwento, kung meron po kayo mga kaibigan or tropa na pwede natin tuluyan sa Maynila ng good for 1 week. Bakit 1 week? Kasi ito mga kwento sa unang araw nyo sa agency, so papasok kayo sa agency, so hihingin nila lahat ng ini-required na requirements. Kung kayo po ipasok sa edad, sa kung ano mang kategory na ina-apply nyo. So ngayon, pag kayo pasok sa ina-apply ninyo, so kailangan nila yung mga papeles na, lalo yung mga original, hahanapin po talaga nila yan. So i-prepare nyo na po yan, hanapin nyo na po lahat yan bago kayo magpunta ng agency sa Pilipinas. Ngayon, bago kayo magpunta ng agency sa Pilipinas, maghanap kayo ng kaibigan o tropa na matutuluyan ninyo. Kung wala po kayong kaibigan o tropa na good for 1 week kayo makikiusap, dahil makituloy muna sa kanilang mga bahay, maghanap po kayong transient na malapit sa agency na kung maaari isang sakay lang, kung maaari walking distance lang, magtanong-tanong kayo sa mga kaibigan o tropa, magtanong-tanong po kayo, libre po magtanong. Kasi lang po puro gastos, puro pamasahe, di ba? Kasi hindi lang po ganun kadali kung kitain yung perang gagastusin natin dito sa pag-apply sa Japan, lalo't may kalakihan nga talaga. Ngayon, kung ako sa inyo, i-prepare nyo na po lahat ng mga kakailangan ng agency. Ngayon, pag na-prepare nyo na, kasi unang sabi naman, hindi ko lang po sinasabi lahat ng agency ay ang kalakaran, pero karamihan, lalo sa agency namin. Gaya na sa agency namin, bago kami totally nag-step 2, ay kami ay nung after namin may prepare at may bigay sa agency lahat ng kailangan ng papeles na kakailangan nila, ay kami ay pinag-pre-medical na. So sa pre-medical, so doon po ay gagastos po tayo. After nyo mag-pre-medical, ihintayin nyo po yun ng 1 to 3 days bago lumabas yung result kung kayo po ay fit to work, ha? Bakit nila ginagawa yung pre-medical?
mabagal para kasi naman yung nasa tuktok na kayo, isang hakbang na lang ay nasa Japan na kayo, tas nung final medical, nakakitaan kayo ng ganung sakit. So sayang po lahat ng ginastos ninyo, lalo kung kayo taga probinsya o taga Visayas or Mindanao, pamasahe ng barko o eroplano, di ba? Ngayon, kung halimbawa wala po kayo gaya ng sinabi ko, wala kayo matutuluyan ng tropa o kayo mag-anak lang sa Maynila, maghanap po kayo mga transient. Kaya nga lang, konting ingat lang po talaga sa mga transient, dahil hindi lang po kayo yung matutulog doon. Kasi ang mga transient po sa Maynila, mga kakwento, literal na kama lang, walang pintuan, walang kung ano-ano. Meron pa nga transient na talagang as in walang yung shower ninyo, yung walang tabing, as in kayo hubad kayo maliligo doon. Yun po yung transient sa Maynila na talagang as in masasabi kong mura. Pero kung may pera naman kayo at kaya nyong umupa ng kwarto o kung hotel, much better kung may pera kayo. Pero kung kapos palad naman tayo, kagaya sa akin, kapos palad, mag-transient po kayo. Kaya nga lang, konting taste at konting ingat sa mga transient. Yun po yung pwede kong may advice na pwede ating tuluyan sa Maynila. Ngayon, na-prepare mo lahat, nakuha ka, na-select ka ng mga Japanese employer, mag-start ka ngayon ng Japanese language. Ito po yung mga bigat sa pag-apply dito sa Japan, mga kwento. Mag-start ka ngayon ng Japanese language, Ngayon, kailangan nyo, ang diskarte po dyan, kung kayo po ay 5 o 4 o 10 na napili ng Japanese employer, mag-usap-usap kayo at paghatian nyo isang buong bahay. Yung monthly nyo kung gaano katagal yung pag-aaral ng Japanese language na i-require ng agency, mas magandang maghati-hati na lang kayo, doon na lang kayo para at least kayo lang magkakasama at wala ng ibang tao. Kayong mga napili, mga na-select, maghati-hati na lang sa kada buwan kung magkano, kung 10 o 15 mil naman yan, 15 mil man yan, at least pagka naghati-hati kayo ay magkakamura kayo kasi yung magsasarili kayo. Kahit sa pagkain, ganoon din po, maghati-hati kayo, mag-share kayo hanggang sa matapos yung pag-aaral ninyo sa Japanese language. Ito pa mga kwento, kung halimbawa kayo taga-probinsya, kung kaya nyo magtiis muna kayo na hindi kayo makauwi ng 1 buwan o 2 buwan. Much better kung hanggang matapos yung pag-aaral nyo ng Japanese language, kasi isipin nyo, pamasahin nyo, kung halimbawa kung kayo ay mag-uuwian ng every weekend, Diyos ko, probinsya ninyo, pagkaan pamasahin ngayon mga kwento, kung kaya nyo na mag-taste muna na hindi muna pasamantala mo na hindi makapiling yung inyong mga mahal sa buhay, and then kailangan nyo rin sanayin sarili nyo, para sa inyo na rin po yung sinasabi ko, kasi syempre kailan pa kayo mag-a-adjust pagka kayo ay aalis na. So napakahirap doon pa lang sa pag-aaral ng Japanese language, ay doon pa lang mag-adjust na po kayo. Kaya kung ako sa inyo, mas makakatipid po kayo ng malaki kung kayo po ay hindi pa yung mag-uuwi ng Sabado o Linggo o kahit na every 1 month or 2 months pa. Isipin nyo pamasahin ninyo, isipin nyo po yung mga ganung bagay, mga kwento. Yun po yung sinasabi kong tipid to the max na sinasabi ko, na pwede kong mabigay na idea sa mga nag-a-apply dito sa Japan. Kasi pamasahe mo talaga naman as in naman, napakabigat pamasahe ngayon, lalo kung kayo ay taga-probinsya o kaya taga-Visayas or Mindanao, ang sakay nyo pa ay barko o eroplano, magkano pamasahe nyo, balikan, tapos uuwi lang kayo ng ilang araw, babalik ulit kayo ng Maynila, di ba? Maging practical na lang po kayo, isipin nyo po yung mga ganung bagay. Kaya ako nung nag-aaral po sa Maynila, ang ginawa ko po nung talaga ay kada 2 buwan po ako umuwi, o after ng 2 buwan babalik naman Maynila, kasi 4 na buwan lang po yung pag-aaral ng Japanese language. Nakatipid po ako ng malaki nun, na sinasabi nila ay 70, 80, 90. So nung kinuwento ko po yung aking nagastos, ay nasa almost 50,000 lang po yung nagastos ko, kasi ganun po yung ginawa ko. Yung iba po gumagawa, kaya po inaabot ng ganun kalaki, gawa naman po kasi ng ay every 2 weeks umuwi sila o every weekend umuwi sila, kaya ganun inaabot ng ganun kalaki yung kanilang nagagastos. Yun po yung pwede kong share sa inyo. I-prepare, maghanap kayo ng matitirahan, maging wise paggastos sa Maynila sa ng pera. Pag kung halimbawa hindi kailangan, huwag bilhin. Kung kailangan umiwas sa bisyo, mas maganda umiwas ka bisyo habang nag-aaral ka, para hindi ka gumastos ng pagkalaki-laki. So yun lamang po, sa talagang madilim na talaga, madilim na sa video ko. So yun lamang po, hanggang sa muli at salamat.